Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mga barko ng China sa West Philippine Sea patuloy na dumarami. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang hindi pangkaraniwang bilang ng mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia ang nakitaan ng mga swarmang sa mga lugar sa West Philippine Sea, malayo sa kanilang karaniwang pinagmumulan sa paligid ng Ayungin o Second Thomas Shoal, sinabi ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines noong Miyerkules. Sinabi ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, na naobserbahan ng militar ang mas malaking presensya ng mga Chinese Maritime Militia vessels sa Iroquois Reef, at malapit sa Pag-asa Island ng Bayan ng Kalayaan nitong nakaraang 2 buwan. We are monitoring the continued presence of foreign vessels loitering in our area. Ang new trends ngayon, if I may just inform the council, sir, we are monitoring the continued presence of Chinese vessels, militia in Roseau Reef, in Iroquois Shoal, for the last 2 months. So this is at the southern tip of Recto Bank. So hindi na sila umaalis doon, sir. We're continuously monitoring them and also filing the diplomatic protest. Ang action taken namin, sir, is only up to non-confrontationally driving them away. Yun ang aming non-confrontationally, so we're just monitoring their presence. And also, sir, lately, we have monitored a sudden increase in the swarming of Chinese militia in Pag-asa Island. Last October, mga 10 to 15 lang, we have already monitored as of last week, mga 40 to 45. Hindi na rin umaalis doon. So these are something that we're monitoring on the external security side of our operations, sir. We are continuously working with NTF-WPS for the filing of all diplomatic protests and new courses of action that will be made available to us, authorized for us to take, so that we can address all these issues that's happening in our area. Thank you, Mr. Chair. Resolution entitled Resolution strongly condemning and continued harassment of Filipino fishermen and the persistent incursions in the West Philippine Sea by the Chinese Coast Guard and militia vessels, and urging the Philippine government to take appropriate action in asserting and securing the Philippines' sovereign rights over its exclusive economic zone and continental shelf, and to call on China to stop its illegal activities in accordance with the United Nations Conventions on the Law of the Sea and the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Idinagdag ni Carlos na ang Westcom ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa National Task Force para sa West Philippine Sea para sa paghahain ng mga protesta sa China. Ang Pag-asa Island na tinatawag ding Thitu Island ay matatagpuan mga 480 kilometro sa kanluran ng lungsod na ito, ang kabisera ng probinsya ng Palawan. Ito ang pinakamalaki sa 9 na isla na inookupahan ng Pilipinas sa Spratly Islands. Sa kabilang banda, ang Ayungin ay isang isla sa ilalim ng dagat na 175 kilometro lamang mula sa mainland Palawan, kung saan ginagamit ng Pilipinas ang mga karapatan at jurisdiksyon ng soberanya, sa kabila ng agresibong pag-uugali ng China sa nakapalibot na karagatan. Matatandaan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong Sabado kay Chinese President Xi Jinping, ang kanyang pagkabahala sa lumalaking agresyon ng China sa West Philippine Sea. Nagpulong ang dalawang leader sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation para pag-usapan ang mga paraan para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkasundo sila ni Chinese President Xi Jinping, na gumawa ng mekanismo para bumaba ang tensyon sa West Philippine Sea. Matatandaan din, sinabi naman ng China na hindi sila magsisimula ng armadong pag-atake sa anumang bansa. Sinabi ni Xi Jinping, pagkatapos ng high-stakes summit kay US President Joe Biden noong Miyerkules, subalit matapos ang mga meeting at pangako ng China na ito ay tila hindi na naman nasusunod, dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga agresibong galaw sa teritoryo ng Pilipinas. Matatanggap naman ng Pilipinas ngayong Lunes ang Dark Vessel Detection System ng Canada na magagamit nito ng libre sa susunod na 5 taon. Sa isang anunsyo noong Sabado,
Sinabi ng tanggapan ng punong ministro ng Canada na ang makabagong teknolohiya ay susuportahan ang kamalayan sa maritime domain ng Pilipinas, at mga pagsisikap na itaboy ang illegal, unregulated, at unreported fishing sa loob ng sovereign waters nito. Dideploy ng Fisheries and Oceans Canada ang system sa maraming monitoring facility sa Pilipinas simula November 20, 2023, sabi nito, ang Pilipinas at Canada ay nagpormal ng isang kasunduan na isasama ang Philippine National Coast Watch Center sa Dark Vessel Detection System ng Canada, sa sideline ng kanilang 6th Joint Commission for Bilateral Cooperation sa Ottawa noong ika-12 ng Oktubre, nilagdaan ni Philippine Ambassador to Canada Maria Andrelito Austria at Canadian Assistant Deputy Minister Adam Burns ng Programs Sector, Department of Fisheries and Oceans ang arrangement on the Dark Vessel Detection System sa pagitan ng National Coast Watch Center at Department of Fisheries and Oceans ng Canada. Ang Dark Vessel Detection System ay isang programa na ginagamit upang labanan ang illegal, unregulated, at unreported fishing ng mga sasakyang dagat na sadyang pinapatay ang kanilang automatic identification system. Sinabi ng DFA na gumagamit ito ng layered multi-sensor satellite data mula sa parehong commercial at government-owned satellite assets para magbigay ng malapit sa real-time na satellite imagery. Isinasama rin ito ang makasaysayang impormasyon ng sasakyang dagat, data ng kapaligiran, at analytics upang suportahan at mapadali ang pagsusuri. Ang sistema ay sama-samang pamamahalaan ng National Coast Watch Center at Department of Fisheries and Oceans ng Canada. Iniulat ng Taiwan ang panibagong aktibidad ng militar ng China sa paligid ng bansa noong Linggo, na may 9 na sasakyang panghimpapawid na tumatawid sa sensitibong median line ng Taiwan Strait at mga barkong pandigma na nagsasagawa ng combat readiness patrols. Ang Taiwan ay nagulat sa nakalipas na 4 na taon ng regular na patrol at drill ng militar ng China malapit sa kanilang bansa, habang hinahangad ng China na gipitin ang Taipei sa mga pag-aangkin nito sa soberanya, kasama si Chinese President Xi Jinping sa San Francisco noong nakaraang linggo para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, kung saan nakasama niya si US President Joe Biden, ngunit iniulat ng Minister ng Depensa ng Taiwan na simula noong linggo ng umaga ay natukoy na nito ang 9 na sasakyang panghimpapawid ng China na tumitawid sa median line ng Taiwan Strait, kasama sa sasakyang panghimpapawid ang Su-30 at J-10 na mga fighter jets, pati na rin ang early warning and electronic warfare aircraft. Sinabi ng minister, nagpadala naman ang Taiwan ng sarili nitong puwersa upang magmasid sa nangyayari. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.